Hello. Good morning po. Good morning. Good morning po. So, welcome po sa Sunday service natin. Batiin naman natin yung katabi natin. I believe may bago dito. Batiin natin si Ate Rona. Good morning! Good morning, Ate Rona. So, ready na ba tayo? Ready na ba tayo? Sino ready magsabi ng amen?
i-lay down lahat ng pagod natin ngayong week na to. So, let's open our hearts and focus on the Lord as we worship and glorify Him this morning. Alright, yan. So, good morning, church! Talaga nga naman parang hindi nakaka-good ang morning naman pag ganyan. Ayan, ulitin natin. Good morning, church! Good morning! Ayan, so batiin din natin maya-maya yung ating mga kamamis ng Happy Mother's Day. And again, paunahan ko na Happy Mother's Day, mga mamis. And we love you all. We love you all po. Ayan, as we worship our Lord today, ayan, inaanyayahan ko po ang bawat isa na while we sing this song, ikutan natin naman yung mga kasama natin, especially with the moms, na batiin natin, kamustahin natin, hug natin, para, alam mo yun, maramdaman nila. Ay, para may maiiyak na dito ang aga pa. Ayan, batiin naman natin sila ng magandang umaga. And, ayan, patuloy natin Panginoon ngayong umaga. Hallelujah! Come on, church! Let's worship our Lord! Yan. Sige, ikutan po tayo! Nagpupuy, tiniwa ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, malapit sa presensya mo.
di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Sa'yo lamang ang papuri, Panginoon. Hallelujah, Lord. Tunay ka, Panginoon. Ikaw lamang ang aming Diyos. Kaya bakit namin ang ating Panginoon? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Father God, in this place. Ang tunay nga, Panginoon, na kahit hindi kami karapat-dapat patuloy na sukdulan ang iyong pagmamahal, Father God, sa bawat isa. Maraming salamat, Diyos. Habang hindi karapat-dapat, pupunan ang lahat at wagas mo ang sinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking kalunan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y pinapahirap ng kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng pag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking kalunan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan
presence, oh God, in this place, and we invite your Holy Spirit, Jesus. Hallelujah, God. Oh, sa aking kalooban, inibig mo ako nang di kayang pumasag. Iyakap mo ako sa aking kalooban, inibig mo ako nang di kayang pumasag. Iyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasag. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan, kawahatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Itaas mo natin ang ating mga kamay upang maging simbolo ng ating pag-surrender sa ating mga buhay. Hallelujah, Jesus, O God. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Jesus, O God, mapupurihan ka namin, Panginoon. Hallelujah, God. Yes, Jesus, O God. Come on, church. Let's praise our God in this place. Open your mouth to praise us, Jesus, O God. Hallelujah, Lord and God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aking tinig, itataas sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalakitan ng iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itataas sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Sa karakitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at mapagkailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at mapagkailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itataas sa buhay ko, tanging
applause. Hallelujah. Hallelujah. Come on, don't stop. Don't stop. Give the best praise to God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Salamat po dahil mabuti ka. Hallelujah. We give you praise, Jesus. We give you praise today, Lord. Karapat dapat ka ng bawat papuri pagsamba. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa napakasarap na presensya mo. Salamat, Panginoon, dahil tapat ka. Salamat, Panginoon, dahil mabuti kang Diyos, Panginoon. Hallelujah. Lord, ngayong umaga po na to, kinikilala namin ang katapatan mo sa buhay ng bawat isa. Kinikilala namin, Panginoon, yung kabutihan mo sa buhay naming lahat, Lord. Maraming salamat po dahil kahit kailan hindi ka nagkulang. Tapat ka, Panginoon. Dapat kang papurihan, dapat kang sambahin, O Diyos. Salamat po, Lord. Maraming salamat po for everything that you are doing and that you planned for us. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng naisin mo sa buhay namin. Maraming salamat po. Kinikilala namin, Lord, yung katapatan mo sa aming lahat. Salamat, Lord, sa pagpapagaling. Salamat, Lord, sa pagbubuo. Salamat, Lord, sa pagtugon. Salamat, Lord, sa lahat ng tugon mo, sa lahat ng panalangin namin. Kahit yung panalangin, hindi namin alam dapat palang ipanalangin. Tumutugon ka, O Diyos. Salamat po. Salamat po. Ngayong oras na to, Panginoon, ngayong araw na to, maraming salamat po. Tinataas ka namin, Panginoon, sa buhay ng bawat nanay ngayong araw na to, Panginoon. Salamat po. We bless your name, Lord, for every moms in this place. Sa bawat tahanan na nagre-represent ng nanay nila, salamat po. We praise you, Lord, for these people. Salamat po, pinagpala nyo kami ng mga katulad nila. Tinataas namin ang ngalan mo, Panginoon, sa buhay ng mga nanay namin, Lord. Salamat po. Salamat po. Thank you for their strength. Thank you for their courage. Thank you for their hearts. Salamat po. Ikaw ang nagpala sa amin lahat ng mga ina. Tinataas namin ang pangalan mo sa napakagandang biyaya na to, Panginoon. Salamat po. We worship you, Lord, even in every family represented today in this church. We speak blessing to every home. Salamat po, Lord. We thank you, Lord, for being with us all throughout this week. Salamat po, tinawid mo kami. Salamat po, sinamahan niyo kami. Salamat po sa mga tugod mo. Sa lahat ng naisin namin, Panginoon, maraming salamat po. We are just in awe of your presence, Lord. Salamat po sa presensya mo. Come on, church, let's thank God this morning. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Napakasarap sa presensya mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, speak to us this morning. Walang ibang marinig na tinig kundi ikaw lang. Walang ibang maranasan kundi ikaw lang. O banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa lugar na to. Pangunahan mo po ang gawain namin. Mangusap ka po sa bawat puso, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat po. Just give you praise, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. We give you praise, Lord. We give you praise. We give you praise. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka po namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Sabihan mo naman ang paligid mo, Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Kamayan mo yung mga tingin mong nanay na dyan. Sige, kahit hindi mo ka nanay, batiin mo. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Nakakaupo na po ang bawat isa. Hallelujah! Blessed day, happy Sunday.
Hopeful Sunday. Ayan, talagang hindi natatapos ang ating batian. Hallelujah. Salamat Lord sa iyong ginagawa. Talagang napakasarap ang sarap ng fellowship. No? Ang sarap ng, parang gusto niyo wag punta tayo sa Hope Church, magbabatian na lang tayo. Happy Mother's Day talaga naman. Praise God for His faithfulness. Praise God na nandito po ang bawat isa sa ating napakasayang linggo ng araw ng mga nanay. Napaka-timing po na tayong lahat ay nandito. Maraming salamat sa Lord dahil ginising niya tayo ngayong umaga. A Hopeful Sunday Church, isa pong linggo na pagbating punong-puno ng pag-asa. Hallelujah. Once again, Happy Mother's Day to every moms here in our Sunday celebration. Happy Mother's Day po sa inyo. We praise God for every moms. We are in celebration of your presence. Talaga naman. We celebrate you, mom, mama, nanay, kung ano man ang tawag ninyo. Talaga namang happy Mother's Day. So we are in the month of talking about the life of David. So nasimulan po natin yan nung isang linggo, no? But again, since today is a very special Sunday, medyo lilihis po tayo saglit, no, for today's celebration. Alright? So, for today, since again, it's Mother's Day, pag-uusapan natin ano ba yung tunay na ganda na nagmula sa Diyos pagdating sa mga nanay. So, as we celebrate Mother's Day today, it is a time to honor the sacrifice and the love, prayers, faithfulness of every mother. No? So, dahil po sa mundo ngayon na punong-puno na ang pag-measure ng beauty ay sa outward appearance, yung iba kung hindi outward appearance, about success, about popularity, or even material things, no? Kasi bilang tao, ang dali ngang makita nun sa panlabas. But in the Word of God, we see that it has a different standard. Iba ang pamamaraan ng Lord i-honor ang mga nanay. The passage for us today describes a virtuous woman. So, it is not only about the woman in general, but it especially speaks to mother who influence their homes. It is about the women or the mom who influence their children or even the generation to come, no? So, ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay ang salita ng Diyos na mula sa Proverbs 31:21 to 35. Isa pong highlight doon ang sinabi, charm is deceitful and beauty is passing, but the woman who fears the Lord shall be praised. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. This verse reminds us that the physical beauty fades. No? Kita-kita natin yan sa mga parents natin. Nung araw, wala pa siyang kulubot, or pwedeng, lahat nagdaan sa ganon na talagang ang kabataan ni pakak na pakak ng mga blush on. Talagang sa side na to, napakadaming blush on. Talaga naman talaga nang umumutagtag ang mga pisngi. But it says in the word of the Lord that the physical beauty fades, but spiritual beauty lasts forever. No? Yung spiritual mong katangian, kagandahan, it will last forever. Why? Because the greatest beauty a mother can possess is a heart that fears the Lord. No? Ang tunay pong ganda ng isang ina ay natitignan or nakukuha sa kung anong puso niya para kay Kristo. Amen! Amen! So ngayong araw po na to, we will look at the two truths in the Bible talking about the beauty that fears the Lord. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. 2 puntos lang. The beauty that fears the Lord. Again, our passage for this morning is about Proverbs 31, verse 25 to 30. I encourage you, church, to please read your Bible at home, meditate on it, because again,
as we have or as we carry the vision of this church. We are the church that loves God, makes disciples, and brings hope and purpose through Him. We need to read the Bible. Okay. So una, hindi ko na po patatagalin. The beauty that fears the Lord first is, a woman who fears the Lord is clothed with inner strength. Yung mga nanay, agree po ba kayo? Hindi natin alam sa nanggagaling ang lakas ng mga yan. Ano? Talagang non-stop. Talagang hindi nauubos. In Proverbs 31 verse 25 to 27, ano pong sabi doon? Strength and honor are her clothing. She shall rejoice in time to come. So this woman's beauty is not merely external. Hindi po siya panlabas. Ano? Her true beauty is seen in her character. So ang totoong kagandahan ng isang ina ay hindi lang sa panlabas niya, pero sa kalooban niya at sa puso na meron siya. A woman who fears the Lord is clothed with inner strength. Una, because she possesses spiritual strength. Ayan. So, naniniwala po ako isang malaking regalo mula sa Panginoon ay ang isang pagiging ina. Dahil hindi po madali maging ina. Coming from someone who's not yet a mom talaga. The way I've seen people, the way I've seen, of course, my mom, my sisters, the one that's close to me, you need really a supernatural strength from the Lord for you to have spiritual strength, no? Because life of a mother is not easy. Bakit? O ito, agree kayo. Mother carry burdens that many people never see. Madaming dinadala ang mga nanay, magulang, na hindi nakikita ng mga tao. Okay? Ano yung mga yon? Sleepless night. Diba? May iba naman po dito, ang kanilang nanay ay yung tatay nila. Okay din yun. Bakit? Magulang pa din yun. Ano yung mga hindi natin nakikita bilang mga anak? Sleepless night, ano pa? Financial pressure, ano pa? Emotional pain, ano pa? Caring for the children, araw-araw yun. Isusuot, kakainin, babaunin, may meriendahin, hapunan, non-stop, praying for the family. Yet, the woman who fears the Lord finds strength in God. Hindi po madali yung mga binanggit ko na yun, no? Sleepless night, financial pressure, emotional pain, lahat ng nanay na pagdaanan yan. But the woman who fears the Lord finds strength in God. The strength does not come from the wealth, it doesn't come from the appearance, it doesn't come from the status, but it comes from her relationship with the Lord. No? So, kaya sabi ko, pagka talaga nanay ka, dapat prayerful ka. Amen ba doon? Amen. We must pray all the time. Of course, hindi naman ako nanay, so okay lang po na hindi ako maging prayerful. Hindi naman ganun yun. All of us must be prayerful at all times, especially when you become a mom. No? Because it will really strengthen our relationship, not just with our family, of course, with the Lord. Sabi po sa Isaiah, those who wait on the Lord shall renew their strength. Isaiah 40:31. A God-fearing mother keeps standing because God keeps sustaining her. Yung mga nanay na pagtatanungin mo, paano niya nagagawa yun? Wala, no choice. Wala silang choice kasi they are a mom. No? I don't have a choice because I'm a dad. I don't have a choice because I'm the eldest. I don't have a choice because I need to, I must. No? So, God-fearing mother keeps standing because God keeps sustaining her. And madalas, sa madaming pagkakataon, hindi natin nare-recognize yun. Because it feels like, oh, go with the flow lang. It happened eh, nangyari eh, so I must, I need to. No? But, God is the one who keeps on sustaining us. Pangalawa po, she speaks with wisdom. A woman who fears the Lord is clothed with inner strength because she speaks with wisdom. In verse 26 in our passage, it says there, she opens her mouth with wisdom and her tongue is the law of kindness. Maniniwala po ba kayo, lahat kayo dito nakaranas na ang nanay ko ay mabait? Amen.
Meron ba ditong, syempre, kasama yung napapagalitan, napagsasabihan, that is part of being a mom. But then, kasama dito, hindi natin may kakaila, yung ang nanay ko ay mabuti, ang nanay ko ay mabait, no? Kanina po, during our pre-worship, I asked the Hands of Hope, how do they define their mom? So, ang ilan sa kanila ang sabi joyful. May joyful bang nagsagot? O wala? Second kasi every week, joy, tsaka joyful ang sagot. Wala na palang joyful, dala mo utak ko, joyful pa. So, may nagsagot patience, may nagsagot fun, may nagsagot strong, may nagsagot thoughtful. Ako ang sagot ko, how do I define my mom? Kasi ang tanong ko, what comes first into your mind? Nung tinanong ako, how do you define your mom? Ang naisip ko agad, loud. Okay, so lahat ba kayo nakaranas na ang mga nanay nyo ay loud? Ayan, yung mahilig sumigaw, yung mahilig magtaas ng boses, pero it is always with love, di ba? It's just that yung kinakailangan may diin pagdating sa mga anak mo. But it is always with the law of kindness, no? She opens her mouth with wisdom and her tongue is the law of kindness. Kahit pagalitan ka niyan, may sabihin yan sa'yo, nasaktan ka, pero ang kaibuturan niyan, the reason why, because that mom loves you. That mom loves us. Okay? So, di ba laging sinasabi kaya ka pinapagalitan kasi mahal ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon, but, again, we cannot change the heart of other people, but we can change our hearts. No? Kasi, iba't iba ang kwento pagdating sa magulang. Bilang pastor, naiintindihan ko na hindi lahat kagaya ng treatment ng ganito, kagaya ng treatment na ganito, kagaya ng treatment na to, iba-iba. Pero dito tayo babagsak pare-parehas. Ano bang katuruan sa Biblia? Exodus 20:12, honor your father and your mother so that you may live long. No? Respetuhin natin, igalang natin, mahalin natin, i-honor natin ang magulang natin. Children, obey your parents for it pleases the Lord. Colossians. Why? Because that is the thing that blessed the name of the Lord. No? We are not being a child just because our mom is like this. We are not being kind because they are kind to us. We are being kind because that is the thing that pleases and praises the name of the Lord. Pagka kilala mo si Kristo at mahal mo si Kristo, hindi ka magiging isang tao dahil ganun din siya sa'yo. Tama? Pagka mahal mo si Kristo, kilala mo si Kristo, hindi ka mabuti kasi mabuti siya sa'yo. Pagka may relasyon ka kay Kristo, kahit masama ka sa akin, mabuti ako sa'yo. Kahit ganito ka sa akin, mabuti ako sa'yo. Bakit? Because God is love. And if we are carrying the name of the Lord, we must always show love to everybody as much as we can. As much as we can. A beautiful mother is not known by her face, but by her words. Madaming beses ako personally nakakaranas nung pagka may kausap ka. Sabi nga ng nanay ko, sabi nga ni mama, sabi nga ni mommy, sabi nga ni... Okay. So there are things that we remember because of their words. Right? We are to remember their words. We are to remember the lessons na binigay niya sa atin, no? Bakit? A godly mom, her words is full of encouragement, correction, comfort, teaching, also heal. No? Lahat yon all in one, characteristic ng isang nanay. Nakakapagbigay lakas, nakakapagbigay pagtatama sa buhay, nakakapagbigay yakap sa mga pagkakataon, nagtuturo, nagpapagaling din. Diba? So, sa mga may magulang dito, our parents must be our best friend. No? Kasi kahit anong mangyari, ano man ang pagkakaiba, ano man ang difference sa bawat isa, we can always feel the comfort to them. Walang magulang perpekto, amen? Naniniwala ako lahat ng anak may pwedeng masabi sa magulang. Lahat ng anak ganun din. Pero what is the thing that I am so sure? They are a loving mom. Whatever
they do, it's because they love. Whatever they desire to do because iyon yung alam nilang pamamaraan mahalin ka eh. No? Isa sa natutunan ko sa tatay ko, hindi ko malilimutan, yung sinabi niya na, pagka nakikita mong mali, kung hindi tama, pag ikaw ang may pamilya, huwag mong gayahin kung ano lang nakita mong tama, yun lang ang kunin mo. Kasi kami ganun. Okay. There is wisdom in being a parent, no? So, children, all of us, we are children, lahat tayo. Remember the voice of our mother for many years. Some people are still strengthened today because of the prayer and advice of their mothers. Ang ilan or karamihan sa mga taong lumalaban pa rin sa buhay ngayon, despite of every chaos, because they are parents, mom specifically, that is always looking after them, no? A mother who fears the Lord uses her tongue to build up her family. To build up her family. Naalala ko yung nanay ko, lagi niya sinasabi, wala daw siyang ibang dalangin, kundi makita ang mga kapatid kong magsimba, sama-sama. Sinasabi niya na okay na ako pag nakita ko yung ready na daw siyang umuwi kay Lord. Sabi naman ng kapatid kong isa, kaya kami hindi nagpupunta kasi baka pag magpunta kami, mategi ka na. Hindi naman namin gusto yon, no? But, a mom is always to build up every home. Every mom is always to build up her family. Ang letter C po, sa a woman who fears the Lord is clothed with inner strength as she faithfully cares for her household. In verse 27, it says there, she watches over the ways of her household. This week po, nakakatawa, yung linya po namin ng tubig pumutok. Talagang sa libid instant fountain sa labas pagpasok mo pa lang. So, dahil po daw sa katagalan, kaya pumutok. So, ang nanay ko, tumawag ng gagawa, pinaayos, ganyan. Narinig ko lang, sinabi niya na, paano ko kung wala na ako? Paano tong bahay na to? Alam mo, favorite line ng nanay na, kaawa kayo, kung ako wala, paano kayo? Sino magme-maintain ng bahay na to? Pag ako, ikaw, nangyari na to, nakatulog ka pa din, ganyan. Ang kuya mo, wala, ako talaga, ako lahat. Sino magaling? Natural, ako. Okay. Why? Biblical pala. She watches, ministry pala yun. She watches over the ways of her household. Bawat kibot. Ako nakatira ako sa bahay ko, di ko alam nasan suka. Pero ang nanay alam. Diba? Kahit paminta, alam ng nanay kung nasaan. Diba? Tanungin mo, nasa ng Mang Tomas? Wala sa kitchen, nasa kwarto niya ang Mang Tomas. Okay? Ang mga dilata, nakatabi, meron siyang sariling pantry doon. Alam ng nanay ang bawat sulok ng tahanan. That is also a gift from the Lord. No? Every mom speaks with responsibility, diligence, and faithfulness. The world may not always notice the sacrifices of every mom, but God does. Alam ng Diyos ang bawat sakripisyo ng magulang. No? If you are representing a home today and you are thinking of your mom or someone that is really like inuuri mo bilang nanay mo, that is a blessing from the Lord to all of us. Madami pong nanay na tahimik lang na naglilingkod. Diba? Madaming nanay na tahimik naglilingkod. Ano yun? Cooking meals. Yan, very common. Cleaning the house. Very common. Guiding the children. Okay? Praying in secret. Yung nanay ko hindi secret. Pagising ko yun, gumagising sa akin. Ang lakas. Nagpabili ng speaker. Gusto daw niya. Yung speaker. Buong kapitbahay. Maririnig yung yung umpisa pa lang, nag-worship na siya. Hindi pa tumutunog yung alarm ko, gising na ako. Para bang pagsapit ng alas 6, ginigising na ako ni Lord. Kasi nag-worship na siya doon, no? They are praying in secret and sacrificing personal comfort for their family. That is something that, they are doing quietly. Ako po, I used to say,
I love you, mommy, I love you, mom, all the time. Pero bihira akong ina-I love you-an yan. Inuutusan ko pa. Bibigyan kita, sabihin mo na I love you. Ako, huwag mong ginagalitan na. Tatamaan ka sa akin, isa pa. Sige na, sabihin mo, hindi kita bibigyan ng allowance kung hindi mo ako I love you. Ako sa gawa kasi ako, hindi ako sa salita, pero totoo naman. Pagising ko, aliglado na, nandyan na, pag-uwi ko, ganun din, no? Talagang masasabi kong bang sarap ng merong magulang. Talagang pag madumi kwarto mo, gigising ka, pag uwi mo, madinis na ang kama, ang bango-bango ng bedsheet, talagang, oh, thank you, Lord. Tapos may magtatanong, Pastora, kailan ka mag-aasawa? Well, I have my mom. Kung magagawa ng aasawahin ko, yung mga nagagawa ng nanay ko, gee! Pero kung hindi, I have my mom who watches the household. No? It is something that God blessed so much in us. Alam kong hindi lang ako yun. Lahat tayo nakaranas ng pagkalinga sa magulang natin. And God sees every labor done with love. Lahat yun pag-ibig. Hindi gagawin ng mga nanay yun kung walang pag-ibig, no? Naalala ko naman yung kapatid ko na yung isa kong pamangkin, napakahilig dun sa Dubai Chewy Choco na talaga namang crunch. Napakamahal. Ako po mahal na mahal dun sa kung 140, 139 ng isa, ganyan. Dito naman kapatid ko, dahil paborito ng anak, sige, bigay. Talagang non-stop, hanggang gusto mo, bigay. Ang mami ko talagang napakamahal yan, ganyan. Gano'n din naman siya sa amin. Na hindi din siya siguro aware, no? Doon ko nakikita yung innate yung pagiging isang inang mapagbigay sa mga anak. No? Talagang automatic meron lagi para sa mga anak. And the true beauty is not merely seen in the outward appearance, but the real beauty is a life clothed with strength, wisdom, kindness, and faithfulness to God. Hallelujah. Naniniwala po ako na ang mga nanay ay talagang pinagpala ng Diyos at patuloy pinagpapala ng Diyos. Dahil hindi nga po madali maging isang ina. But a woman who fears the Lord is clothed with inner strength. Ano pa po yung isa na totoong kagandahan na nagmumula sa Panginoon? Pangalawa po, a woman who fears the Lord receives lasting honor. Habang buhay na pagtanaw sa kanilang ginagawa. In verse 28, it says there, her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. A godly mother leaves a lasting impact to their family. Ang isang inang may puso para sa Panginoon, talagang it gives an impact all throughout, no? A woman who fears the Lord receives lasting honor, for her life becomes a blessing to others. Ang buhay po ng isang ina ay nagiging pagpapala din sa kapwa niya, no? Hindi lang sa mga nanay din, pero sa ibang mga tao. Children may not appreciate their mothers every day, but eventually they realize the value of praying and loving mother. And naniniwala ko ganun din po kayo. Nung bata ako, pagka yung pinapauwi ako, tinetext ako, ganyan, naiirita ako. Mga kaibigan ko magsistay hanggang gabi, tapos ako hanggang 5 dapat nakauwi na. Parang ang isip ko talaga, nun, siguro ganun din po kayo, ang isip ko nung bata ako, ang mga magulang ay isang malaking epal. Epal, hadlang, papansin, panggulo sa kung saan ka masaya. Talaga namang ikakat yung kaligayahan mo kasi papauwiin ka yan nagkakasiyahan pa lang. Umuwi ka na. Huwag mo akong antayin tumawag. Sasamain ka sa akin. Yan, alam mo na kung pag ganyan ng mga message, alam mo na anong ibig sabihin niya na. Nauso yung voicemail. Huwag mo nang pakinggan. Pag lumabas ang voicemail, get the bag, uwi. Okay? Dahil send you a voicemail ako po, nanginginig ka na. Pero nung nag-edad po ako, dun ko na-appreciate. Ang sarap pag... nanay ko naman, medyo na-OA yan yata. Nakakaalis ko pa lang 10 minutes, nasan ka na? Aba, wala pa ako sa pupuntahan ko. Sandali, sasabihin ko sa'yo.
Nasaan ka na? Tapos, ang isa pong pasasalamat ko sa social media na, pag, ay, matik yan, yung mga nakakasama ko, alam, selfie, send ko lang kay mami, ganyan. Minsan mag-aasara, grabe, lifetime update sa nanay, selfie, di ba? Para malaman sinong kasama mo. Para updated anong ginagawa mo, no? So, nung bata ako, hindi ko na-appreciate yon kasi nga ang tingin ko napaka-epal ng mga nanay. Pero, it comes with their character pala as a mom. That they must know because they want to know if you are okay. They want to know if you arrived safely. They want to know if you are doing well, no? And that is, again, a gift from the Lord. It is really a gift from the Lord. Madaming tao na ang testimony nila pagdating sa nanay is, my mother prayed for me. Yung iba naman, my mother guided me. My mom brought me to the church. My mom taught me about God. Nung bata po ako, ang naaalala ko, ang mami ko po talaga ang unang naging born again. So, sila Tita Lucy at si Tito Rod, nasa heaven na po sila ngayon. Every Tuesday, nagla-life group, hindi life group nagba-Bible study po sila sa may amin. Tapos, 2 series yon sa bahay namin, tsaka sa bahay ng mga lola ko. Tapos, yung mga tao na yon laging may dalang Goldilocks na merienda ba, parang gano'n. Tapos, na-invite yung mom ko, ganyan. Tapos, sinasama ko. So, nung sinasama ko, yan na, doon na ako na sa Sunday school. Tapos, dito po sa home church namin, sa Damisaya Community Church. Tapos, sinasama ako sa camp, ganyan. So, nasama lang ako kasi nandun siya. Pero hindi ko naman talaga gusto. Akalain mo yung pagsama-sama niya sa akin ngayon, itatawagin ako magpastor ng Lord. Talaga naman. Kasi sumasama lang ako dati nun kasi gusto ko ng sopas kay Ate Josie. Yung tindahan po ng church namin nun, merong sopas automatic tsaka turon. Tapos, ang sarap-sarap niya talaga. So, nagpupunta lang ako. Sa salitang ngayon pang mundo, noong araw, nagpupunta lang ako sa church for cloud chase. Yan. Masabi lang nag-church. Masabi lang nag-Sunday school. Pero walang ginagawa sa Sunday school. Puro kawalang iyaan. Talaga naman. Talagang, I'm not proud of it. Pero I'm always go to share that because it's really a testimony that God changed the people and the heart. Maniniwala po kayo pag Sunday school namin noon, babrasuhin ko pa si Wisi. Ano na yung notebook mo, pakopya ako kasi wala akong sagot. I-check ni Teacher Elda, i-check ni Teacher Gabby, i-check ni Teacher Tim. Talagang every Sunday noon, dapat yung journal book, meron yung sagot. Kasi pag wala, syempre, lagot ka, wala kang sagot. Bukod pa yung journal, natakot ang pinapagawa. Bukod pa yung pag Friday, merong may youth connect. Tapos nalala ko, yung nanay ko, pinapayagan lang ako pag sa church. Pero pag sa bahay ng kaklase, pupunta na ganito, bawal. Bawal. Di ko maintindihan bakit. Sabi ko, lahat ng taga-YC may cellphone. Ako, wala. Ang cellphone ko yung sa palengke, yung pag pinindot yung Barbie. ilang taon na ako, 12 years old, yun pa yung yun pa yung laruan ko noon. But there is something that parents or mom taught us na dala-dala natin hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon. Naalala ko yung tita ko, sobrang grateful nun sa pagkain, na ultimong karimpot na pagkain, ire-ref pa nun, and we called it leftover. So pag tinanong, anong ulam mo? L.O. matig yun. Yung pinsan ko ngayon, may asawa na, kahit isang kutsara daw ng tinola, ire-ref pa din. Saan nakuha yun? Sa nanay, di ba? Walang titigil hanggat makakain pa to, kakainin natin to. Thought of a parent, no? Kaya minsan pagka yung nanay ko na iinis siya sa mga kapatid ko, saan niyo nakuha yan? Hindi niyo nakuha sa akin yan. Loud mom. Okay? Meron tayong nakukuha sa kanila na dinadala natin hanggang ngayon. But then again, her life becomes a blessing to other people. A mother influence reaches beyond her lifetime. Na kahit wala na siya, kami ng mga pinsan ko, family ko sa Naval side, pag magkakasama kami, lagi at lagi meron pa ring touch of Nana. Nana is the mom of my mom. No, like kung ang Nana nabubuhay talaga ganito yan. Tapos mapag-uusapan siya.
No, it influenced the riches beyond her lifetime. Kahit wala na siya dito na pag-uusapan. 'Di ba? So that is the legacy na naiwan. Kahit wala na yung katawan, wala na yung tao, pero we always remember them, no? Pangalawa, outward beauty fades but godly character remains. Sa verse 30 po, sabi po doon, charm is deceitful and beauty is passing. Again, physical beauty change over time, no? But you know, youth fades. Yung mga blush on yun na yan, itong mga pamangkin ko talagang pakapala ng blush. Pagka po nakakita kayo mamaya ng makapalang blush on, pamangkin ko po yun, okay? Talagang na ano ko sa mga blush on niya sa area na to. But appearance changes, but the fear of the Lord grows more beautiful with age. I only have one example of this because of course, I only have my mom. So, nagkakabiruan po kami magkakapatid. Dati si mami ko, sino yung mas mapagbigay sa kanya, yun ang mas madami siyang atensyon. Kung sino yung giver, yun yung parang madaming atensyon. Ngayon, parang iba na. Kung sino yung parang nangangailangan ng mas may atensyon kahit walang ibigay or walang atensyon na binibigay sa kanya, nandun siya. And the reason why I know because yung fear of the Lord grows more beautifully when we age. Kasi pinapalago mo nga yung pagkatao mo no? Yung nakikita kong relationship ngayon ng nanay ko to the Lord is really different when my dad still alive. Di ko sinasabing epal yung tatay ko nung buhay siya. But what I'm saying is that yung paglago ng edad natin, sumasabay sa paglago sa kagustuhan nating maranasan ng Panginoon. I remember when my dad still alive, when I asked the Lord for a sign na, Lord, bago mo, kung talagang tinatawag mo akong Bible school pa lang po yun, sabi ko, gusto ko ayain ako ng dad kong magbasa ng Bible, which is something that I know will not happen because hindi siya ganon. Mami ko pwede pa, so I asked the Lord for something that I know won't happen ever. So, hiningi ko sa Diyos yung bagay na alam kong kahit kailan hindi mangyayari kasi nga, hindi niya pagkatao yung ganon. And then, parang year 2021, around October, nilapitan niya ako, nakahiga siya. Sabi niya, hindi ka nga dito. Tapos nakita ko siya umiiyak. Sabi ko, ba't ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Okay ka lang ba? Sabi niya, wala naman ako nararamdaman, pero alam kong madami kang ginagawa, pero pagka may oras ka, basahan mo naman ako ng Biblia. Nag-walling ako. Charot, di ako nag-walling. Walang wall doon. So sabi ko, huh? Sabi ko, bakit? Bakit gusto mo magpabasa ng Bible? Tapos di ko malilimutan yung sabi niya, wala lang, sa oras na to, parang bigla akong sabik na sabik. Yun yung word niya, sabik na sabik sa presensya ng Panginoon. Tinap ko lang siya, akyat ako sa kwarto ko. Doon ako nag-iiyak. Sabi ko, Lord, sige, mag-Bible school ako. Okay, sige. So, I got that confirmation. And then, from then on, after yun, kinento ko sa kanya. Sabi ko, Dad, alam mo ba? Ganyan. Sabi ko, edi nung mga lie down na yung emotions. Sabi ko, ba't ka nagpapabasa? Ayun nga, parang nabigla nga akong nasabik sa presensya ng Panginoon. The fear of the Lord grows more beautifully when we age. Kasi tumatanda tayo. Tapos makikita mo, agree ako, naniniwala ako mag-a-agree sa akin dito yung mga adult, especially yung mga working. Makikita natin na kahit may pera tayo, marahil nabibili natin yung gusto natin, nagagawa natin yung gusto natin, we have the liberty to do what we want, pero may mga moments na hindi sapat. No? May mga moments na parang may kulang. Na-provide mo naman, nakabayad ka sa monthly bills, lahat, ganyan, okay lahat. Pero parang may kulang. And that's how we age as time goes by, that we will feel na yung dependence natin sa Lord, kailangan pala. Kailangan pala natin siya. Hindi pala ganun kadali yung buhay. Kasi nung bata tayo, hingi lang sa magulang, pasok, do your thing. Pero pag nag-edad tayo, ibang-iba pala. The more na mararamdaman mo na, wait lang, I need the Lord. There is something, ang dami ko na pong nakausap na ganyan, na parang, PM, something is missing. I feel like, wala akong masabing problema. Kasi okay naman. Pero at the same time, hindi ako okay. Parang may kulang. And I feel like all the time, all those moments, it's actually God's invitation to His children
to come to Him. Laging ganun. Kasi, why we are living right now, why we are breathing right now, it's because of God. So as long as you are breathing, we have the reason to praise the Lord. Whatever season our life may be, we have something to praise God about. Why? God is good. God is good. Yan po ang lagi niyong maririnig sa Hope Church. Mabuti po ang Diyos. Ang Diyos po ay tapat. It depends on how you know this God. Kasi pag kilala mo ang Diyos, pangit man ang nangyayari sa'yo, you have the strongest, crazy kind of hope that keeps on clinging onto Him kahit di mo naiintindihan. Kung papaano ang mga nanay ay no choice, laban lang, nanay ako I have no choice. Same goes with us children. Di ba? We are about to keep on trusting the Lord. Ang mundo nagpo-focus yan sa fashion, sometimes sa makeup, sometimes sa appearance, sa popularity. Ang mga bata nga ho ngayon, may mga narinig akong kwento na pag tinanong mo anong pangarap mo. Nung panahon po namin, pag tinanong anong pangarap, doktor, abogado, teacher, mga ganon. Ngayon, ang mga bata, pag tinanong nyo, ang iba po sa kanila, ang sagot ay vlogger, content creator, wala naman pong mali doon. Pero ang ibig kong sabihin, yun ang nakikita nating panglabas dahil yun ang trend sa mundo natin ngayon. But God always looks at the heart, kahit anong profession meron ka. The greatest beauty in a woman is not found in the mirror, but in her reverence for God. The greatest beauty in a woman is not found in the mirror, but in our reverence to God. Panghuli po, the fear of the Lord brings true praise. Meron po akong nabasa this week, nakaka-bless kasi pag sinabi kasi natin, di ba, fear of the Lord, pagka may mga batang nagbo-birthday, hihiling ang parents, ano sabi, lumaki kang may takot sa Diyos. Okay? Hindi naman yung takot na nakakatakot ka, Lord. Hindi yon. Pag sinabi po natin fearing the Lord, it means you submit to Him, you honor Him, you love Him, and you trust Him. Hindi po siya yung fear na iniisip nating okat-okat. Ang pakatanda ng okat-okat, nakakaalam. Horror po yun na series po, no? So, the fear of the Lord brings true praise. Naalala ko, ang mga tao daw po, tinatanggap ang Diyos bilang Savior. Eh, yung pagiging Savior ng Diyos ay libre. Kasi yun po ay talagang para sa atin, ano? But it is different when we allow God to be our King. Is God your King? Kasi pag daw hari na ang Panginoon sa buhay natin, it means may obedience na. Sinusunod na natin siya. We are living a life that is to please Him all the time. No? All the time. Lagi pong ganun. A woman who fears the Lord shall be praised. Yun po ang sabi sa salita ng Diyos. I-notice po natin ito, the Bible does not say she might be praised. It says she shall be praised. Bakit? Because a life surrendered to God always leaves eternal value. Lagi pong merong value sa Panginoon yung pagkakaroon natin ng buhay para sa Kanya. People may admire outward appearance, hindi po mali yun. People might admire the beauty at that moment, but they honor godly characters for a lifetime. And the greatest gift a mother can give her children is not money, hindi rin edukasyon, hindi rin possessions. It is a life that fears the Lord. Kaya na-bless ako nung sinasabi ng mom ko na nakita ko lang kayong nakakatawa rin yung mami ko kasi pagka nagkukwento sa kanya yung mga kapatid ko ng mga problema, isa lang ang bagsak, puro kay Lord. Hindi kasi kayo nagdarusan, kasi kayo kahit anong problema niyan. Kayo kasi, manalangin kayo, maganda kayo, strengthen nyo yung relationship nyo sa Lord. Lagi siyang gano'n, no? Because that is something that I am so amazed. Because a praying mother is a treasure. A praying mother is a blessing. A God-fearing mother is a beautiful in the eyes of the Lord. Ngayong araw po na to ay Mother's Day, it is not just about giving flowers, it's not just about the gifts or greetings,
it is about honoring the woman whose lives reflect the beauty of God. In Proverbs 31, it teaches us the true beauty is not external, but spiritual. Ang beauty po na naglalast forever is the beauty of strength, the beauty of wisdom, the beauty of kindness, and above all, the beauty that fears the Lord. Sa lahat po ng nanay ngayong umaga, or sa mga nanay na iniisip niyong nanay niyo, you can remind them that their labor is not in vain. Ang panalangin po nila ay nagmamatter. Your prayer matters. Your faithfulness matters, and God sees all your sacrifices. To every people here representing every home, let us be reminded that the greatest beauty you can possess is a heart that is devoted to God. Why? Because charm is deceitful, and beauty is passing. But a woman who fears the Lord shall be praised. Tumayo po tayong lahat. As we worship the Lord this morning, I want you to be reminded of your mom. Just thank God for their lives. Wala man sila dito o yung iba nandito. O yung iba sa inyo, ang nagiging nanay ay papa, daddy, dad. It's also something to celebrate with. No, let's just praise the Lord kung paanong kabuti ang Diyos na to sa buhay nating lahat. Kung paano siyang tapat sa pagbibigay sa atin ng magulang. Come on, church, let's just praise God with this song. Hallelujah. Worship you, Jesus. Mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. Come on, let's just remember the goodness of the Lord. Hallelujah. Until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Come on, let's just pray to God, thank Him for every mom. I want to encourage you, church, to please close your eyes. Thank God for your mom. Pasalamatan mo yung kabutihan ng Diyos na meron kang magulang, na meron kang nanay, meron kang tatay. Hallelujah. Let's give God praise for He know anong kailangan natin. Salamat po, Panginoon. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng mga nanay. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala mo sa amin, sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa pagkakaisa. Tinataas namin ang pangalan mo, Panginoon, sa buhay ng mga nanay na to, sa buhay ng mga magulang namin, Panginoon. Tunay na mabuti ka, tunay na tapat ka, tunay na dakila ka, Panginoon. At patuloy ka po namin itataas sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, for you are a God who is faithful, gracious,
loving, and always present in our midst. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Come on, church, just open your mouth. Thank God. Hallelujah. Take this time to praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's sing this to the Lord with all our hearts. Don't want life, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Church, let's give God the highest praise. Palakpakan po natin ang Panginoon. Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. God bless you, church. Makakaupo muna ang bawat isa. Hello po. Hello sa inyong lahat. Thank you, PM, sa word. Ako po, I believe being a mom is a calling. Tama po. Calling yun from the Lord. Hindi ka basta binuhay sa mundo na, sige, ikaw na yung ikaw mag-alaga dito. Pero being a mom is a calling, and maswerte tayo na sinunod ng magulang natin, magiging nanay. So, naniniwala ako na kaya tayo nandito lahat kasi someone prayed for us. Tama po. Someone prayed for us. So, akala man natin, walang pa kayong magulang natin, hindi tayo mahal, ganyan. Pero, ang parents po natin or ang mom natin ay anointed from the Lord. So, binigay sila for a reason, hindi sila binigay na para pahirapan tayo or ano. Kasi at some point, meron tayong moment talaga na na-hate natin yung mami natin. Lalo na yung mga, mga moment na nababarkada tayo, di ba? Hate na hate natin talaga mami natin, yung nating kaawal pa. Kontrabida ka! May moment talaga na gano'n. Normal pala yun kasi kala ko ako. So, lahat tayo pagdadaanan yung moment na ayaw natin sa magulang natin. Pero, but then again, anointed yun from the Lord. So, kung sino magulang natin, ayun yung destined to be our mom. Amen. Po, so, before we proceed po sa program, meron lang pong konting announcement. Ayan. So, yung mga bata kaya dito nawawala, nasa Hope Builders po sila. So, ang Hope Builders po ay ongoing. Nandun po yung ayan, Hope Builders for Kids. Doon po, nag-aaral sila ng Bible lesson or nag-Bible study sila sa loob para at least may natututunan sila at the same time kasi dito syempre medyo may hirapan silang mag-cope up kasi pang-adult na to. So, kung meron pa kayong mga pamangkin or anak, pwede nyo pong dalhin dito or kung ayaw nyo mang mag-church, kahit yung anak nyo na lang, sige, yung pamangkin nyo na lang, para at least pasa-pasa tayo. May natutunan yung anak nyo, ipapasa sa inyo kung ayaw nyo mang magsimba. So, dalhin nyo yung mga anak nyo. Love offering and tithe. So, I believe lahat tayo may desire to bless the church. Lalo na ngayon, lahat kayo ay naglalaputan. So, lahat tayo naiinitan, I believe lahat tayo merong desire to bless the church. Lalo na, ayun din naman yung deserve ni Lord. So, if ever man meron po kayong gustong ibigay, meron po tayong offering box sa gilid. Meron din po tayong QR na naka-flash po sa screen. Pwede niyo pong
scan or kung hindi nyo man makita ng malapit, pwede po kayong mag-chat sa page. Other things po na pinupuntahan ng tithes natin ay yung pag-bless sa mismong church natin for the aircon. So ongoing po kami na nagme-meeting po para ma-close na tong area at mapa-aircon na para lahat tayo ay fresh. Para lahat tayo ay komportable. So pansamantala, let's bring our tumblers and portable fans para hindi po tayo mainitan or bawas lapot, tama. So, other things po na pupuntahan ng tithes po natin ay yung Baguio Mission Trip on October 28 to 31 po. Any kind of donations are accepted po, damit, food, school supplies, kung ano man po ang gusto niyong ibigay sa Baguio Mission Trip. Open po ang church and let us know kung may gusto po kayong ibigay. So lastly, let's not forget to read our Bibles. Again, kung ayaw magbasa ng Bible, pabasa nyo sa anak nyo. Kung baka si anak, magbasa ng Bible, please medyo makokonsensya tayo. Paano yung anak ko nagbabasa? So let's read our Bible. So right now, as we proceed po sa program, let's take a moment to honor and recognize the mothers na nandito po. Taas po ng kamay lahat ng nanay na. Sige, kahit for mom na lang. Mga for mom, lahat ng nanay, for mom. So, taas ng kamay lahat ng nanay. Ilan po tayo? 8. Wala na dyan. Yung mga may tinatago ano dyan. Sagat, ito pa, dumadating ko pala, pang 9. So, 9 na mommies ang nandito. Pero syempre, hindi lang naman sila lang yung nanay. Meron ditong mga kapatid na naging nanay sa mga kapatid nila. Mga lalaki or mga tatay nyo na naging nanay din sa pamilya nyo. Yung mga single mom, mga spiritual moms. So, we recognize and we honor you this moment. And on behalf of the church, we want to say thank you. Palakpakan naman po natin ang mga nanay na nandito. Thank you po. So as part of the program, magtatanong po ako randomly. So sana makapag-cooperate ang lahat. So pag natapatan ng mic, walang tatakbo. Walang kakaripas ng takbo. Lalo yung mga nakapula dyan. Yung mga nakamaroon, ayan, buti na lang medyo nasa looban siya at hindi siya makakatakbo. So, first question, what's your favorite memory with your mom? Favorite memory lang. O eto, bilang nandito nanay mo, favorite memory with your mom? Naku, galit na galit ang mat. Pag lumalabas kami. Lumalabas ko. Inibili mo gusto ko. Meron po tayong hanger sa gilid para kapag ano po ayaw sumagot. So, favorite memory with her mom ay lumabas daw. Si Mari naman, ay hindi, wag ikaw, ayoko ikaw. Ay, siya. Wala akong mommy. With my stepmom na lang, I guess. With my stepmom, lately nag-pickleball kami. So, favorite memory. Kasi usually kami lang magkakapatid. Tapos nayaya namin sila mag-pickleball. So, medyo nadapa lang siya, pero okay naman daw siya. Ibig sabihin nag-enjoy siya. Pero yun lang. Thank you, at least healthy living na, di ba? Sino pa? Si Prince. Si Vidal, lap na lap ang nanay nila.
Favorite niya yun. Kagabi kasi nag-practice kami. Tatawagin kita, ganyan. Ayun daw yung sagot niya. Kasi binili pa siya ng cellphone. Ngayon, sinanla na. So, wala na ang cellphone. At least, favorite memory niya yun. Hindi niya makakalimutan. Kasi hindi siya nag-isip. So, talagang favorite niya. So, second question. What do you consider one superpower of your mom? Superpower. Ano? Ayan na. Ako, siguro The Flash. Kasi ang nanay ko po ay runner. So, hindi po siya nagmamarathon, pero runner ng errands. So, siya magaling mag-asikaso ng mga papers, ng mga government SSS kinaproduce. So, yun. The Flash siya. Ayan. So, kung meron may kailangan magpalakad, nandito po ang mami niya. SSS government, andun ang mami niya. Si ate naman, bukod sa pagtago ng ulam, ano pa po? Ayun. Diba? Super sipag. Even retired na siya, parang hindi siya naubusan ng gagawin sa house, sa pag-asikaso sa amin. Kahit makahiwalay na kami ng house. Ayan. Blessing talaga, di ba? Kahit may asawa na si Ate BC, nandyan pa rin ang kanyang mom. Oh, superpower, last na. Ito na, oh. Mami niya ay magaling Makonsensya. Ayun ang superpower ng kanyang... Tama nga naman, kasi kung di mo konsensya, paano ka makukonsensya, di ba? Paano ka Ayun, so kahit nagigipit daw sila, gagawin ng parang mabigyan lang si Matir. Totoo. So ako, ang personal testimony ko po, si Mami, na-appreciate ko siya tuwing kunwari mag-grocery. Biglang uuwi, anak, naalala kita dito. So yung mga simpleng ganun, anak, naalala kita dito. Tuwang-tuwang po ako sa ganyan. Pero, syempre, naalala ko din naman yung nana namin. Nakinikwento nga ako kanina. Kasi diba, usually, ang Asian moms nga daw, hindi pala I love you. Ang I love you nila mga, nasan ka na, linte ka? Tapos may hungary na dala, epilay. Dahan-dahan pa yung gagawin. So, mas nakakatakot kasi walang salita. Dahan-dahan ka lang lalabito na may hungary. So, gano'n ang mga Asian moms. Hindi sila pala I love you, pero gano'n sila magmahal. Diba? Kumain ka, hindi ka kakain. Gano'n ang I love you nila. Hindi nila kailangan mag-ano. So tayo, syempre na may misinterpret natin kasi akala natin love you na lang galit, ganyan. Pero pag tumanda tayo, doon natin ma-realize na ganun pala talaga magmahal. So huwag natin i-judge kasi mamaya pag naging magulang na tayo, ganun din pala tayo, di ba? So, right now, thank you po ulit sa mga sumagot at makapag-cooperate. Makakarinig naman tayo ng testimony from one of our life group na manggagaling sa Cebu. Let's welcome. Hindi, magpa-flash lang sa Cebu. So, maririnig po natin ang testimony niya kung paano siya ginaid ng Lord sa motherhood experience niya. Ayan. So, I'm a mom of a 8-year-old baby boy named Alice Bill. Hi, good morning, Hope Church. Ako po pala si Vanessa, isa sa mga alaga ng Kundel sa Bible School. So, I'm a mom of a 2-year-old baby boy named Alice. Hi, good morning, Hope Church. Ako po pala si Vanessa, isa sa mga alaga ng Kundel sa Bible School. So, I'm a mom of a 2-year-old baby boy named Alice P. So, I'll be sharing with you ano ba meron sa motherhood on my end. I'm not a full-time mom sa anak ko. Ako yung opposite way. So, from 6 a.m. nagigising kami to prepare and then iwan yung anak sa magkakaroon sa kanya. And then, from 8 a.m. to 5 p.m. nagtatag ako ng asawa. And then, nagkakaroon na lang kami ng quality time sa anak natin, 7 p.m. onwards. But, that's grace of God. May binibigay pa rin si Lord sa amin na quality time with our son. Very quality, may nagpa-ice cream.
siya pa din naman ang laman ng puso at isipan ko. So, grabe yung unconditional love na binibigay namin sa anak namin. So, salute sa lahat ng full-time mom and salute sa lahat ng working mom. Happy Mother's Day po sa inyo. Yay! Happy Mother's Day po ulit. So ngayon po, syempre, si PM, meron din namang mother. Makakarinig din po tayo ng testimony kung paano inilakad ni Tita ang kanyang mga anak sa tulong ng Panginoon. Walang iiyak Sabi ko, wag na ako. Nung sabihin ako yung mag-uusap, sabi ko, anak, wag na naman ako kasi baka ako maiyak. Anyway, talagang kailangan mag-usap. May background pa. Happy Mother's Day sa lahat ng mga ina at yung magiging ina pa. Tunay po na hindi tayo makapagpapalaki ng anak nang wala tayong relasyon sa Panginoon. Ako po ay isang ina na hindi naghanap buhay. Kailanman mula nang ako'y maging asawa ng ama nila. Kaya lahat ng anak ko pinalaki ko sa kamay ko. Walang katulong, walang lahat. Kaya yan, nasubaybayan ko mula grade 1 hanggang sa nag-college. 6 lang po sila. 6. Kaya alam ko lahat ang laman ng puso ng mga anak ko noon at hanggang ngayon. Kaya yung sinasabi ni Sheila na konsensya, alam ko kung saan ako papasok pag kinukonsensya ko sila. Ang nakakatuwa, ang gagaling. Pag ako'y nagdadrama, kumikilos na lahat, ma, saan mo gusto? Ma, magkano kailangan mo? Gusto mo mag-grocery? Gusto mo mag-ano? Alam mo, sasabihin ni PM, ang galing mo talaga, ma. Alam mo talaga ang galaw ng mga kapatid ko, tsaka yung isip nila. Totoo yun, totoo. At ako, hindi ako mahilig sa I love you. Si Milka, gigising, matutulog, kakain, I love you. Sawan-sawa na ako ng kasasalita. Hindi ko lang masabi, anak, maglinis ka. Para hindi na ako maglilinis. Alam mo, miski ngayon, ang damit niya, ako lahat nag-o-organize. Alam ko kung ano ma, totoo to. Ma, ano isusuot ko sa linggo? Nakahanda na, anak. Nakahanger na. Lahat yon. Kaya alam mo, sabi ko, Lord, pahabayan mo buhay ko kasi naalala ko si Pia. Sa totoo lang, mahal na mahal ko mga anak ko. Kahit ako naghirap, sabi ko nga sa kanila, lahat ng pinagmamagaling ko to, lahat sinasabi ko, hindi sayang ang paglilingkod at pag-aalaga ko sa mga anak ko kasi kahit iniwang ako ng asawa ko, ang mga anak ko ang kayamanan ko. At siyempre, pati mga apo ko, mahal na mahal ko yan lahat. Ang buhay ko, nasa pamilya ko, una sa Panginoon, pangalawa sa kanila. Thank you, Lord, dahil binigyan niya ako ng kalakasan. Thank you, Lord, nagawa ko lahat ang purpose ni Lord sa buhay ko. Na naibigay ko lahat ang the best ko. Naibigay ko lahat sa anak ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil si Milka, tinugon niya yung kagustuhan ng Panginoon. Tuwan-tuwa ako. Dahil nasa tiyan ko pala niya, inalay ko na kay Lord. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you. At nakaganti na po si Tita dahil kanina ini-isplok naman niya si Tita. Diba? So, naggantihan na sila. Quits na yan. Pag-uwi. Wala na. Ayan. So, again, palakpakan naman po natin lahat ng mami. Ayan. So, tayo tayong lahat. Praise God. Thank you so much, Gail. Ayan, sige. Ngayon, pinatayo kayo ni Gail lahat. Upo yung hindi nanay. Ayan. Upo yung mga hindi nanay. Mananatiling nakatayo ang mga nanay. Ang mga nanay lang. Yung mga nasa likod dyan, hindi kayo nanay So, kayo pong mga nasa kalapit nila. I thank the Lord for the life of Vanessa. Vanessa is one of my tribe. Nasa Cebu po siya. So, doon na po siya naka-base. Pero again, I'd like to acknowledge her faithfulness to the Lord kasi lahat po lang nakikita niyo sa Hope Church page and everything, siya po yun. So, praise God sa buhay ni Vanessa. And
Yeah, we are celebrating you today, moms. Pakibati naman ang mga nakatayo. Happy Mother's Day! Hallelujah sa buhay nyo. So, ngayon po yung mga nakatayo, I want you to extend your hand to them as we pray for them. I-lay hands po natin ang mga nanay. If this mom is like malapit sa'yo, ipanalangin po natin sila. Sige po, ituon po natin ang ating mga kamay sa mga nanay na ito. At I'll give you time to pray for them very quick and then I will close. Come on, church, let's pray for them. Panginoon, salamat po sa buhay ng mga nanay na to. We praise you, Lord, for their lives. Salamat po dahil binigay niyo sila sa buhay namin. Salamat po dahil alam mo exactly kung anong kailangan namin. Panginoon, pinupuri ka po namin sa buhay nila. Salamat po sa kalakasan na pinagkakaloob mo sa kanila, sa bawat provision mo, sa bawat lakas na binibigay mo sa kanila, sa bawat pag-asa na nagmumula sa iyo. Salamat po. Dalangin ko, Lord, sa patuloy na pagiging nanay nila, ikaw po yung magbigay patuloy ng kalakasan, kagalakan sa pagiging ina. At nawa, Lord, yung mga role po nila sa iba't ibang dako ng buhay nila, magampanan nila ng may pagkakakilala sa iyo. May their role as a mom be the highest testimony of who you are to their lives. We dedicate this mom to you, Panginoon. You bless them, you strengthen them. At dalangin ko ngayong araw na to, tunay pong magkaroon sila ng kapahingahan at maranasan nila yung pagkalinga mo. Salamat po, Panginoon, sa bawat nanay. We love you, Lord. We thank you and we praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan naman po natin ng Lord sa mga nanay na to. And as we are appreciating and celebrating every mom, ang Hope Church po ay merong natatanging token of appreciation sa inyo. Ang Hands of Hope po ay umiikot para bigyan ng mga nanay ng napakabangong perfume from the Blessings. Ayan. Ang Blessings po ay isang business na pabango at yung pong smell na yan ay nagngangalang root. Okay, so kung maaamoy niyo po yan, it smells like root. Praise God. Ayan. Sige, ngayon po, yan, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Tayo po tayong lahat as we receive the blessing of the Lord this morning. Hallelujah. Taas po natin mga kamay as we receive the blessing of the Lord. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord bless your heart. The Lord bless your home. The Lord bless your desires. Hallelujah. The Lord bless your purpose and help you to be faithful on it. The Lord bless your pockets. The Lord bless you in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Let all God's people say, Amen and Amen. Hallelujah. Good morning. God bless you, church. See you next Sunday. Once again, Happy Mother's Day. Ingat po kayo. Pwede pong mag-picture taking before you leave. God bless you. Jesus, you are the